Tuloy po natin yung video. Pag naging PR ka na, anong meron? Makakakuha ka na ng hulugang bahay. Huhulugan mo hanggang tumanda ka na, ang pahinga mo na ay sa kabaong na, pahinga. Yan ang tunay. Yan ang tunay. Talagang tunay yun. Ayan, sabi po niya, once daw na ma-PR ka or maging permanent resident ka, ano na yung kasunod na mangyayari sa buhay mo? Pwede ka nang kumuha daw ng bahay, na hulugan, ng matagalan, hanggang sa mamatay daw. Yun po yung minention niya. Totoo naman po yung sinabi ni Sir. Once na ma-permanent resident ka na, pwede ka nang kumuha ng bahay dito. Na yun naman po yung pinapangarap ng marami, magkaroon ng sariling bahay. Kami po kasi, napansin ko naman po, dun sa nagsasalita, na nagkaroon siya ng culture shock. Kasi dinanas ko yon. Kaya ako po nasasabi. Noon at ngayon, na bumalik kami, kami po mag-asawa, nahirapan kami. Na to the point ng in 2 months, sa loob po ng 2 buwan, na nandito kami bagong dating, gusto namin bumalik sa Pilipinas. Yun po, nagkaroon kami ng roller coaster emotion about sa pagkakapunta namin sa Canada. Hindi po madali yung emotional struggle. Lalo na kung naninibago ka sa klase ng trabaho mo, sa nature ng trabaho mo, sa mga kasama mo, mahirap po. May amo ka na naman, na kailangan makasama ng ayos, may mga katrabaho ka, na hindi mo alam ang ugali. Mahirap po yun. Kami po mag-asawa, may mga dinanas kami na ganun. Kaya, alam ko po yung pakiramdam. At hindi lang po kami nakakaranas nun or nakaranas nun. Marami pong temporary foreign worker na talagang nagtitiis. Kasi may kontrata kami. Yan, kasi kailangan namin kumita, may mga inutang kami. Kaya tinitiis namin kung ano yung meron kami ngayon. Yung pong mga matatagal na dito, talagang right now, may masasabi sila negative dun sa video. Kasi nalampasan na nila. Or maybe hindi nila dinanas. Which is maganda po, Pero kapag dumaan ka dun sa struggle, emotional, psychological, may financial pa nga kasi minsan hiniram mo lang yung pera para makaparito ka, lalo na yung mga estudyante. So, madami kang kino-consider para sa decision kung gusto mo ba talaga mag-stay dito, kung maganda ba or tama ba ang decision mo. Hindi ko sinasabing mali yung sinabi ng lalaki sa video. Hindi ko din sinasabing tama lahat. May point siya. Siguro mali lang yung delivery. Mali lang yung choice of words. Kaya naging ganun negative ang reaction ng marami. Pero kung nandun ka kung dinanas mo yun, lahat, baka maintindihan mo. Tuloy natin yung pinapanood natin. Kung na yun. Madami akong nakikita ang mga post sa TikTok na nakapunta ng Canada. Ay, kalay napakaganda na. Huwag na tayo magbulahan dito. Ang Canada ay para sa mga hindi pinalad ang buhay sa Pilipinas. Yun, ang totoo. Na pag nakapunta sila dito, ayun, gaganda ang buhay nila kahit papaano. Pero trabaho ng trabaho dito. Yan, sabi po ni Sir, ang Canada daw ay para sa mga hindi pinalad ang buhay sa Pilipinas. Hindi po masyado magandang pakinggan. Ano po? Ayan. So, ako po ay dating DepEd teacher, public school teacher. Kumikita po ako ng maganda naman po. Maganda ang kinikita ko. Ayan. Ang asawa ko po ay may negosyo that time. Na dahil sa pandemic, humina ang kita namin. Humanap siya ng ibang pagkakakitaan. Okay din naman po. Pero nung na-realize namin na magka-college ang mga anak namin, may binabayaran pa kaming bahay, matagal pa bago matapos, na-realize namin hindi sasapat. Na-realize namin parang mas maganda dito. Kasi nakagaling na kami dito, ang naaalala namin sa buhay dito ay madaling kumita ng pera or malaki ang kinikitang pera, mahirap kitain pero malaki ang kikitain. Yan, yun po yung mga naalala namin. Kaya nagdesisyon po ako na mag-apply. Kinumbinsi ko lang po ang asawa ko. May mga yun po, may mga disappointments sa pagkakabalik namin. Pero yung sinasabi po niya na para po yun sa mga hindi pinalad ang buhay sa Pilipinas. Parang half-truth naman siya.
kahit sino naman po kasi napunta dito sa Canada, kahit nga po mga doktor sa Pilipinas, kahit magandang-maganda po ang buhay, may mga negosyo, walang problema sa pera, nagpunta po sila dito sa Canada. Dahil sa palagay nila, maganda po dito ang magiging future ng anak nila. Ayan. So, binibenta nila yung properties nila para lang makaparito. Yan. So, hindi po, sa palagay ko, hindi naman po entirely true na para yun sa mga hindi pinalad ang buhay sa Canada. Baka ako kasama doon. Hindi pinalad ang buhay sa Pilipinas. Ayan. Nakakaawa dito yung mga student na nagbenta ng mga kung ano-ano, mga ari-arian nila para makapasok dito dahil niloko ng mga agency nila na maganda raw dito. Pero, ayun, napipilitan na lang dito sila dahil madami na nga silang utang, madami na naibenta, madami nang nawala sa kanila. Paninindigan na nila. Walang maganda dito. Sa part na sinabi niya na yung iba nagtitiis na lang kasi naibenta na yung property, madami ng utang, kaya nagtitiis dito. May mga ganun pong sitwasyon. Yung iba pinapanindigan na lang daw, sabi niya. Siguro po may mga ganun talagang sitwasyon. Pero nasa pagtanggap mo pa rin naman yun. Pwede mo kasi namang, tulad namin mag-asawa, ang goal po namin ay mabayaran lahat ng nahiram namin pera, mabayaran ang bahay namin sa Pilipinas, makaipon. Yan. Kung sakaling makapagnegosyo po kami sa Pilipinas, salamat. So, yun po yung mga parang nakikita namin, yung pinapangarap namin ngayon na gusto namin gawin. Kaya po hindi namin binibenta yung bahay namin. Kasi madami pong hindi sigurado. Tama po siya kapag naibenta na yung property sa Pilipinas, para bang wala ka nang babalikan. Kasi magsisimula ka na naman from scratch, bibili ka na naman ng lote, pagawa ka na naman ng bahay. Kaya nandun po kami sa point na babayaran muna natin, saka tayo magdidesisyon, hindi tayo magra-rush. Hindi namin kinailangan ibenta ang property namin bago pumarito kasi po, temporary foreign worker ako, hindi ko kailangan po ng show money. Yun po, pinamasahe namin, maliit na bagay lang naman po yun, nahihiram sa tao, kumbaga mahihiram siya. Hindi namin kailangang dumating sa point na magbenta nung property namin ng bahay. Though, binenta namin yung laman ng bahay namin. Kasi walang titira. Binenta namin lahat ng appliances namin, lahat ng dapat ibenta. Ayan, para maging pera at makadagdag sa gastos namin paparito. Ayan, so, Huwag na tayo magbulahan dito. kaya Ako dito sa Canada, alam niyo kung ano? Hindi ganito. Gusto niyo kasama ang pamilya niyo dito, yung mga anak niyo, makakapagtrabaho kayo. Sasama niyo yung asawa niyo, yung anak niyo. Hindi okay yung ganun. Pero pagtanda niyo, siyempre, lalaki na rin sila, yung mga anak niyo, tatanda kayo. Pagtanda niyo, yung mga anak niyo, may sarili-sarili na rin buhay dito. Kailangan na rin nila magbayad ng mga bahay, ng mga rent nila, ng mga sasakyan. Paano nila mababayaran yun? Magtatrabaho sila. Eh matanda na nga kayo. Ano gagawin sa inyo? Dadalhin kayo sa mga home care. Sa mga home for the aged. Tapos bibisitahin lang kayo tuwing linggo o kaya Sabado. Gusto niyo yun? Sige, punta kayo ng Canada kung gusto niyo yun. Hindi naman po niya na pag dumating yung time, yung buong family nyo andito, umidad na kayong mag-asawa, yung mga anak nyo dadalhin kayo sa home care. Tayo naman po mga Pilipino, hindi naman po ganun yung kultura natin or hindi pa tayo masyadong open sa ganong idea. Lagi tayo yung magkakasama sa isang bahay. Pero kung sakali po kasi ako na-realize ko kami, mag-asawa, sinasabi ko sa kanya, kung dumating yung time na ganun, sabi ko mas gusto ko na sa senior home. Bakit ka mo? Sabi ko kung may sakit ako, kailangan may magbabantay sa akin. Sasabihin ko ba sa anak ko na huwag kang pumasok? Samahan mo ako. Diba? Paano naman po yung buhay nila that time na mayroon silang sariling pamilyang bubuhayin? Unfair yon para sa mga anak ko. So, kung mas makakagaan na nasa senior home ako, okay lang po yun sa akin. Kung kailangan naman, nakasama nila ako para may titingin sa mga anak nila, ay di okay din po, kasama ko na sila, nakatulong pa ako. So, win-win. So, depende po yun sa sitwasyon natin. Ngayon, ikaw, kung hindi ka handa sa ganung buhay, siguro,
Maganda kung babalik ka sa Pilipinas, nagbabakasyon ka every 6 months. Siguro po ganon. Madami naman po tayong option. At saka nasa pagtanggap natin sa sitwasyon. Yun nga lang, I don't know, this time na itong edad ko, ito yung mentalidad ko, yun yung na-envision ko, yun yung isineset ko, yung isip ko sa pwedeng mangyari. Inihahanda ko lang. Yun, nasa sa atin yun eh. Sabi naman ng asawa ko, ayaw daw niya sa home for the aged. Sabi ko, bakit? Pwede naman tayo magkasama sa isang kwarto. Ganun po kasi, couple. Ayan, couple na yung, para kayong may apartment sa senior home. Isip-isip nyo na ba ang aking sinasabi? Tayo naman is nagpapaalala lang. Papaalala lang tayo. Para dun sa mga hindi nakakaalam dito, syempre binibigyan natin ng idea. Baka kasi kung ano-anong gawin nila, kung magsangla pa sila, magbenta pa sila ng kung ano-ano, kala kasi nila maganda dito pero hindi. Yung mga content creator na gumagawa na ginagawang paradise ang Canada, ano yung mga yan? Negosyo nila yan. Dahil may mga contact sila ng mga agency. Siyempre, may magme-message sa kanila ng mga viewers nila dahil napakaganda ng Canada. Sir, paano ba makapunta dito? Ganyan, ganito. Ay, ganito lang. May message na yan, yung ano niya, yung agency na contact. May commission na sila dyan. Wala naman silang pakialam dyan sa mga pupunta dito kung ano mangyari sa buhay nila dito. Ayun. Ayan, natamaan ako bilang content creator po, ano. Kasi, pinapakita ko yung maganda sa Canada, pinapakita ko yung magandang na experience namin sa Canada. Pero, wala po akong agency, wala po akong agency kakilala. Wala po nagbibigay sa akin ng komisyon. So, siguro kaya po madaming naging negative ang reaction kasi madaming content creator na hindi naman ginagawa yung sinabi niya. Ayan, ano po, wala kami mga contact, wala akong contact na nagbibigay sa akin ng komisyon. Actually, I promote DIY. Lalo na kung mga temporary foreign worker, kaya din naman ng DIY ang student pathway. Yan, yun po. Hindi namin pinagkakakitaan yung pagbablog namin. Hindi pa po ako kumikita. Natutuwa po akong i-share yung magaganda dito sa Canada. Binabahagi ko din po yung negative, hindi man po lahat at hindi man po ganyan ka-real talk yung aking pagsasabi. Pero hindi po ako kumikita nang dahil lang sa pag-iinganyo. Actually, may time na sinabi ko sa mga nangangarap na mga guro na makaparito na mahalin nila yung trabaho na meron sila ngayon. Kasi maganda yung work natin as a teacher dyan sa Pilipinas. Secured, ano po, alam natin ng galawan. Basta makapagpasa kang report, maayos kang trumatrabaho, nagtuturo ka, masipag ka. Kapag demonstration, meron kang maipapakita, alam mo yun, okay ka dyan. Alam mo ang galawan sa Pilipinas. Pero dito, kabilaan po may kalaban. Kalaban mo sa oras sa trabaho. Kalaban mo sa papel. Yan. So, madami pong hindi sigurado dito. Anytime pwede ka tanggalin ang amo mo dito, kung masiraan ka man or siraan ka man ng kasamahan mo. So, madami pong ganun. Madami pong ganung sitwasyon. Sa Pilipinas, unless talaga ginawa mo, matatanggal ka sa trabaho. Pero dito, kahit di mo ginawa, basta makagbuo sila ng kwento against sa'yo, pwede kang mawalan ng trabaho. So, yun po dito, ako po, bilang nag-share ng buhay ni Teacher Maria at ng pamilya niya sa Canada, wala po akong kakilalang nagbibigay sa akin ng komisyon. Sarili ko po nagbibigay sa akin ng komisyon kung gusto ko. Hindi namin kayo pinapaasa, pinapakita namin yung maganda, pero yung mga video po ni Sir, may mga point po siya na talagang siguro hindi naabot no expectation niya yung reality sa Canada. Kasi siguro mga narinig lang niya
puro positive nga. Puro magaganda. At yun yung nag-stuck sa isip niya. Na pagdating niya dun, sobra namang ang hirap. Sobra namang ba't ganito bago mo kitain? Ang hirap. Sabi madaming trabaho. Ang hirap naman makakita ng trabaho na fit sa schedule mo. Sabi ganito ang kita, pero ibibigay sa'yo mababa. Magkaka-overtime ka, kasya yung ibibigay, mas mababa. So, yan po, mga dinanas po yan ng marami. Magtitiis ang Pilipino kasi kailangan niyang kumita. Lalo na po ang mga temporary foreign worker. Madami po kaming tinitiis para lang po kumita ng pera para sa pamilya. Siguro hindi po ito alam ng mga dumating dito as permanent resident, yung dinala ng asawa nila na dating foreign worker. Minsan po yung nasa kontrata namin hindi nasusunod. Yan, dinanas ko po yan sa previous employers. Ang overtime pay na dapat 1.5, hindi yun mababigay sa amin. Sasabihin pag gusto mo mag-overtime, sige, bigyan kita, pero mas mababa, cash na ha. Yan, payag kami yan. Kasi gusto namin kumita ng pera. Kaya yung po mga hindi nakakaalam, mahirap po ang buhay ng temporary foreign worker, ng estudyante dito. Madami kaming tinitiis. Yan. Yung iba kasi puro inggit. Naiinggit sila kasi ganito, kasi sinabi mo ganyan. Pero beyond those lines, may tinitiis kami. Para lang kumita. Para sa pamilya. Yan. So, minsan po kasi, kasamahan na natin mismo. Or, kapwa Pilipino natin yung nagbababa sa atin. Dahil sa inggit. Eh, may mga ganyan po sitwasyon. So, tuloy po natin yung video. Comment, bakit nandito pa daw ako, bakit hindi pa daw ako umuwi. Ito, kahapon nga, tingnan nyo. Binenta ko na ang sasakyan ko dahil uuwi na nga ako. Yan, binenta ko ng 13,000 Canadian dollars. Ang bili ko doon is 22,000. Lugi na agad ng mga 7,000, ganyan. Mahina tayo sa mat eh. Mga nasa 350,000 ang lugi sa atin sa sasakyan. Pero itong plaka, binigay sa akin, isurrender ko daw sa Service Canada para hindi magamit sa kung ano-anong kalokohan dito. Yan maleta ko May box na din Uwi na tayo. Kahit hindi nyo sabihin. Masaya po ba kayo nandyan sa Canada? Ay, ewan ko sa'yo. Ayaw kitang kausap. Ayan, so si Sir ay umuwi na. Umalis na siya ng Canada. Wala na siya sa Canada kasi desidido talaga siya at sa pakiramdam niya hindi maganda. Or hindi na meet na expectation niya yung ipinangakong ganda ng Canada. Iba-iba kasi po tayo ng pananaw ng salitang maganda. Lalo na kung yung sinasabi niya mga hindi pinalad sa Pilipinas, syempre, ang perception natin ng maganda ay ikinukumpara natin sa buhay na meron tayo sa Pilipinas. Kaya pagdating dito, ito'y maganda na sa atin. Ngayon, siguro kung ikaw ay tao na may marangyang buhay sa Canada, hindi ganun kahirap, hindi labor work sa iyo para kumita, nakakapamasyal kayo pag weekends with the whole family, nakakapag out of town, nang hindi mo kailangan masyadong pagodin ang sarili mo para makalabas. Malamang hindi magiging maganda sa iyong tingin ang ino-offer ng Canada. Pero para sa karamihan, kagaya ko at ng marami pa na nangarap na pagandahin ang buhay ng pamilya nila, maganda ang Canada. Ayan, meron siyang negative and positive na nasa sa iyo kung paano mo siya i-weigh, kung paano mo siya i-balance sa buhay mo. Diba, nasa sa'yo, may choice ka naman kung hanggang saan ka mag-i-stay, kung anong purpose mo dito sa Canada, kung magtrabaho lang ba't kumita, kung magtrabaho at mabili lahat ng gusto mo, or mag-ipon, magtrabaho at magpadala sa pamilya mo sa Pilipinas, or dito ka manirahan permanently. So, iba-iba po tayo ng purpose. Siguro si Sir, iba yung na-expect niya, iba ang inabutan niya sa Canada. Pero, bilang nandito na po, gusto ko po kung ano ang meron ako natatanggap sa Canada.
kung ano na-experience ko, hindi po lahat positive. Meron pong mga times na talagang masama na sa loob, masakit sa loob mo, pero talagang lalabanan mo lang kasi hindi ka na mag-isa. Hindi ako mag-isa. May pamilya ako, may mga anak ako, umaasa na maging strong ako. So, tinatanggap ko positively kahit negative. Ayan. So, nasa bawat isa po sa atin yun kung paano natin tatanggapin yung sitwasyon. Paano naman po sa inyo na nangangarap pumunta dito sa Canada? Nangangarap tumira dito sa Canada. Kagaya namin, nangarap din. Hindi po masama na i-consider nyo yung sinasabi ng ibang vloggers katulad ni Sir. Pakinggan nyo. And mag-research kayo. Tingnan ninyo kung totoo ba. I-compare nyo sa ibang vloggers. At kung mag-come up kayo dun sa tamang facts na ay ito pala ang buhay sa Canada, then you decide. Saka po kayo magdesisyon na kaya ko ba ang buhay na ganyan? Willing ba ako na iwanan kung ano ang meron na ako sa Pilipinas? Or willing ba ako na magsakripisyo para sa mas magandang buhay na may ibigay ko sa pamilya ko? Yan, nasa sa inyo po yan. Nasa pagtanggap natin sa bawat sitwasyon para hindi po tayo sumama ang loob, maging negative. Lahat naman po ng problema natin na dinadanas, na ibinigay sa atin, ay kayang-kaya natin lampasan. Kaya po natin yan lampasan. Basta may pamilya kang karamay. Ayan. So, ano man ang problema ninyo, siguraduhin nyo i-share sa family kasi lagi sila nandyan. Malalampasan natin yan. So, positive lang po tayo. Ayan. So, ang video pong ito is reaction ko po dun sa isang nag-viral na video. Base sa aking opinion bilang nakarating na dati dito sa Canada at bagong dating dito sa Canada kasama ang pamilya ko. So, I hope na-enlighten po yung iba. I hope wala po nagagalit sa aking pag-share ng reaction. Yun naman po ay nasa akin lang, tayo naman po ay kanya-kanya ng pananaw dito sa sitwasyon na ito, dito sa issue na ito or sa nag-viral na issue. I hope po na itong pag-share ko ng reaction ko ay makatulong sa inyo para or makadagdag sa inyo ng information about sa pinapangarap nyo pag-abroad or pagpunta sa Canada. Kasi pag iniwanan nyo po yung buhay nyo dyan sa Pilipinas, hindi po siya ganun kadali, hindi po siya isang ticket na parang Manila to province lang na mababalikan mo. So, bago po ninyo pagdesisyonan, siguraduhin nyo pong matimbang ninyo lahat ng factors. Yan. So, yung pinapangarap nating magandang buhay, madami pong sakripisyo ang kailangan. Muli po ako si Teacher Maria and thank you very much for watching. Bye for now!